Kumusta? Kumusta sa inyong lahat? This is Justin Talk News PH. Kumusta sa masugid nating mga manonood, especially mga OFWs from all over the world. At ngayong umaga na to, we will be talking about napaka explosive na topic. Parang naging malinaw ang lahat. So ito yung role ni Boying Remulla, ni Ombudsman Boying Remulla with the raw cause, itong kontrobersya with SP Soto and the Supreme Court. So nakikita natin ang lahat. Parang nare-recall tuloy natin kung ano ba talaga yung grand plan. So ito yung pag-uusapan natin sa umagang ito. At bago ang lahat, I would like to request ang Justin Talk News PH, paki-like naman, paki-share, subscribe, and ring that notification bell para ma-notify kayo anytime na may bago tayong broadcast. So ito ngayong magiging topic natin ngayong umaga na to, itong pag-intervene o pagkampi ni Ombudsman Remulla kay Tito Soto. So nakikita na natin ang lahat. Nung nagreklamo si Tito Soto, alam naman natin na wala talaga siyang kakayahan with regards to the interpretation ng batas. At nakapagtataka, bakit ang kinakalaban niya ang isang institusyon na hindi matitinag with regards to the interpretation of laws at nangangalaga sa ating konstitusyon, no? Na ma-preserve ang totoong meaning, ang totoong mga ibig sabihin dyan sa batas na nakaloob sa ating konstitusyon. At ang isang graduate o parang dropout nga sa One Ball University na under ni Ms. Tapia ay mag-question with regards to the law. Parang nagugulat tayo. Pero ngayon natutuklasan natin na ito pala ay hindi lang kanyang plano. Talagang plinano nila yan. At the same people na nagkikidnap ni President Duterte as alleged by a lot of sectors and the Duterte family at tayo. The same people. Sila rin ang nagpaplano dito. Hindi pa nawala. They are behind the scene. Kaya yun ang nangyayari ngayon. So yung ginawa ni Tuta Soto na kunwari bigyan ng question yung decision ng Supreme Court with regard to the impeachment of BP Inday Sara na dinismiss nga nila completely, unanimously, nagrereklamo siya. Nagtataka tayo, bakit biglang nagkaroon ng knowledge ito sa batas na ganyang katindi na kaya niyang banggain ang Supreme Court. Kasi meron palang grupo behind him na hindi lang sabihin natin na nagsusulsul, but pinagmitingan yan. Kasi halos uniform yung mga sinasabi nila. So hindi lang ombudsman, kasama yung, I think kasama rin yung Department of Justice, kasama niyan. This is a whole of government approach to destroy the Dutertes, especially BP Inday Sara. So itong pagreklamo ni Tuta Soto, medyo minamadali niya. Hindi niya ginawa ng paraan na kakagatin ang husto ng mga tao. Sino nagbibigay ng the same statement? Si Sindan niya sa Kongreso. Then other congressmen are stating, and other ex-justices nagsasabi ng ganyan. They are hoping na mag-snowball yung sentiment against the Supreme Court, which nagkamali sila. Nung pumalpak na talaga si Tuta Soto dahil sa daming nagkre-criticize sa kanya. Kasi halatang halata naman
yung ginawa niya. Nung una, parang self-serving, parang gusto niyang maging president, but hindi pala yan. Para sa akin, in my opinion, this is my opinion, hindi yan, wala siyang ambisyon na maging presidente kasi alam niya hindi siya mananalo at hindi mangyayari. Kasi, nandyan pa rin yung grupo na pinamumunuan ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Right now, in the shadows, si Martin Romualdez gumagalaw. At yan, kasama dyan sa mga pawn niya, mga instrumento niya para dyan sa pag-atake, ay itong sila Lacson at si Tito Soto, ang ombudsman, kasama na yung DILG na si John Vic Remulla. I'm not doubting that. Sigurado yung grupo na yan. Kasi lahat na aspect na para may divert lang ang issue sa flood control, ginawa na nila. At the same time, sisirain nila si BP Inday Sara. So, anong ibig sabihin nito? Na si Boying kumampi at sinabi niya, despite the fact na abogado siya, hindi siya natatakot kasi alam niya, hawak niya lahat eh. Hindi, siguro kung kakanain siya ng Supreme Court, or kasi hindi naman motu proprio ang gagawin ng Supreme Court, kailangan mayroong magre-reklamo o mag-file ng reklamo laban kay Boying Remulla bago nila aksyonan. But, kung gagawin niya ng Supreme Court, sigurado, uudyukan niya yung Kongreso na mag-file ng impeachment case against Supreme Court justices. Kasi pinapalutang nila na yung mga provision na gustong ipatupad ng Supreme Court with regards to the filing of impeachment, tulad ng due process, na one year bar rule, law, o kailangan matupad yun. Lahat na yan, mga intricacies in filing an impeachment for an impeachable officer, kailangan masusunod. Yun ang wala namang ginalaw na batas sa konstitusyon. Yung mga procedures na gusto masunod ng Supreme Court ay nandyan din sa role ng impeachment na ginawa ng Kongreso. Gusto lang nilang ipalabas na lumabag yung Supreme Court, na hindi naman. Tulad ng kailangan 10 days, maipasa na sa plenary o sa Secretary of Justice, whether dadaan sa Committee of Justice or not. If they have a 1/3 vote, pwede na direkta sa plenary, then ipasa na sa Kongreso. At hindi pwedeng upuan ang impeachment case na kung tatlo yan o dalawa yan, kailangan aksyonan ka agad yan within 10 session days. Hindi yung session days nila 5 araw. One session day is 1 calendar day. Yun ang gusto mangyari ng Supreme Court. Kasi ang session day nila, hindi isang araw, minsan 5. Kaya napoprolong yung pagdidinig ng impeachment case. Yun ang gustong ituwid ng Supreme Court. At saka due process, kailangan alam ng sinasakdal ng respondent o si BP Inday Sara kung anong mga charges na pinapataw sa kanya. Totoo na din naman yun na doon sa mga procedures lang ang ginalaw o nag-comment na unconstitutional ang ginawa ng Kongreso, sabi ng Supreme Court. Walang doon sa merit ng kaso, yung ibig sabihin mga charges, wala namang comment ang Supreme Court doon. Sinabi nga nila, you can file the same impeachment charges basta meron lang ebidensya on February 6. Pero nagdeklara sila na parang January 25 pala nung initiation ng impeachment. Kaya ngayon, nag-file sila ngayong araw na to. I think today is January 2 or January 3. Pwede na sila mag-file. O yung akbayan with the same case. I don't know kung anong idadagdag nila diyan sa kaso nila. Kung idagdag nila yung narrative o testamento ni affidavit ni Madraga, good luck sa kanila. Inaayawan na nga yan ng media na mainstream media dahil nga ang daming butas dyan. Nakakatawa yung affidavit niya, yung mga charges niya, parang out of this world.
At hindi yan lulusot talaga sa preliminary investigation pa lang. Kung ayusin naman ng plenary ng Kongreso. At we are expecting that dahil ang dami nagkakampi ni BP Inday Sara dyan. So, yun. Yung move ni Boeing, klarong-klaro na it is part of the grand plan. At sinabi ko nga kanina, working in the shadow si Martin Romualdez. Kaya hindi umubra yung impeachment reklamo nila sa Supreme Court. So, anong gagawin? Magtsatsa na lang tayo. Merong ibang mga DDS din na pro Duterte. Sumasakay dyan. Huwag naman kayong sumakay dyan kahit sabihin ninyong kun-kun ang gagawin. Pwede nilang hindi susundin yan kung nandyan na yan. Kung aprobahan na ng mga tao. At saka hindi naman nila magagawa yan through them only. Kailangan may people's initiative. So, malamang ibabalik nila yung people's initiative. At yan ay magsimula dyan sa Kongreso. At yan ay Constituent Assembly ang gagawin nila para makagawa na kaagad sila ng move towards the Parliament form of government na ang magiging Prime Minister. Pwede pa nga I don't think na si BBM maging presidente pa rin si BBM. Then si Martin Romualdez ang magiging Prime Minister. At the off-wing nandyan si Sandro. So kawawa talaga ang Pilipinas kung mangyayari yan. Kaya alam na natin yung galawan nila. Kaya ito si Boying Rimulya, testing the water, and also iniisip nila kung hindi obra itong impeachment ni BP Sara at ginawa nila ng paraan. Kaya nga makikita natin na may mga senador na nagkaroon ng mga kaso pero hindi tinanggal. Yung mga sitting senators tulad ni Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, tsaka ni Chis Escudero, merong mga pending, merong Damocles sword sa kanilang mga liig. Kung hindi sila kakampi dyan sa impeachment case in favor, not to favor the acquittal of BP Inday Sara, kung darating na yung impeachment case sa Senado, siguradong itutuloy nila yung kaso na inaatang nila sa tatlo na yan. Ngayon, dahil si Bong Revilla, para ipakita lang na talagang desidido silang magsampa ng kaso ng plunder or malversation of public funds, ginawa nila kay Bong Revilla yan to show their power. At yan din, at the same time, dalawang epekto dahil nababawasan yung kalaban nila sa Bacoor, sa Cavite. Titigil ba yung mga anak ni Bong Revilla? Ilan ba ang congressman ang anak niya? Dalawa. Plus si Lani Mercado pa. Dalawang anak niya ng congressman. Plus si Lani. So, yun ang hinanapan nila ng paraan ni Boying Rimulya na mabawasan. Kasi si Keiko Barsaga pinatawan ulit nila ng kaso para hindi na talaga makaupo o matanggal sa Kongreso. After na na-serve na niya yung 2 months na suspension niya. So nakikita natin anong klaseng gobyerno yan. Yung mga taong nagrereklamo against corruption dyan sa flood control, yun ang kinukulong. Katulad ni Leandro Lebeste, hinanapan ng butas. At ito si Claire Castro. Ngayon, ginantihan din ni Leandro Lebeste. So, balik tayo doon sa grand plan. In the shadows, nandiyan si Martin Romualdez. Kaya huwag kayong maniwala na galaw lang yan ni Tito Soto. The one who is counseling o nagkukuman dyan kay Tito Soto para nasabihin niya na kulang naman siya sa knowledge. Kaya nga nasunog na siya, naglabasan si Boying na dipinsahan. Na dinidipinsahan na daw ang ginagawa ni Tito Soto ay tama naman. Na para daw sa kapakanan ng preservation ng ating konstitusyon na hindi malabag ultimo ng Supreme Court. Isipin mo yan, ang Supreme Court nag-i-interpret ng ating mga batas at who make the final say kung ano ba ang tama dyan sa mga ini-implement na mga batas, ay sabihin mo lumabag sa ganyang kautusan na i-preserve ang ating constitution. Sabihin mo na unconstitutional din yung
ginawa nila na yun ang sa tingin ko, sinabi ko kanina na pwede sila magsampa ng impeachment case against sa mga justices. So, isampa nila lahat, 13. O, para malinis yan, o, bilisan lang nila dahil malapit na yung 2028. O, yun, paratang nila na puro na mga appointee. I think 11 daw yung appointee. 11 ang appointee ni PRRD. O, sino yung nagpuninte ng dismissal ng impeachment case? Di ba si Leonin? Si Leonin, tauhan ni Noynoy yan. Dilawan yan. O, anong ginawa ng ibang dilawan? Sina Laila de Lima, di ba? Yan ang nagsampa na ngayon ng kasama yan sa akbayan na nagsampa ng kaso laban kay Vice President Sara. So, double-edged sword ang ginagamit nila. May impeachment at kung pumalpak yung impeachment, merong charter change. Yung pag ginugulat nila yung senador. Dahil ngayon, 9 ang senador and dinig 18 votes. I think 16 votes yata ang 17 votes or 18 votes para makonvict si Vice President Sara. Malabo yan kung ang composition ng minority ngayon ay 9 na sila. Kailangan gagawin lang para na lumiit yan. Paano solid na Duterte yan? Hindi pa natin alam. On the day of the votation o kung aabot man sa ganyang stage, kung magbabaliktaran si na Joel Villanueva, si Jesus Escudero at saka si Jinggoy, di wala na. Tapos na ang lahat. Sa ngayon pa lang, gusto nilang ipitin si Bato para minus yan doon sa impeachment case. And also, para dyan sa, bago kasi ma-initiate yung People's Initiative, dadaan yan sa Kongreso and then sa Senado bago magkaroon ng People's Initiative referendum na tayo ang buboto. At tandaan nyo, marami ng pinipirmahan ng mga dokumento doon sa ayuda na sinabi nila, AX tupad. At ngayon, hinahawakan ni Jules Garcia. Baka biglang ilalabas yan as a last resort. So, nakita natin yung galawan. Ganun pa rin. Ganun pa rin yung grupo. Oh, nandiyan pa rin sila. Yung sinabi na nagkidnap ni PRRD. Sila pa rin yung grupo nagdesisyon. Oh, malamang kasama yan si Anguio, kasama yan si Gibo Teodoro, si John Beck, si Bueng Remulla, at saka si Bangag, President. Kasama dyan. Kasi nung nag-meeting sila, before the kidnapping of President Duterte, nandyan yun si Bangag. Siya ang nagmamando lahat. Maraming ang nagsasabi na siya talagang nagmamando dyan. Na talagang isakay na yun sa eroplano, si President Duterte. Yan ang order niya kay Torre. Kaya nangyari. So, the same script, the same grand plan na talagang tibagin si BP Inday Sara. Meron pa lang sinabi si Attorney Roque na talagang ipagurgor. Oh, reliable source daw umano yung pinanggalingan ng information. We don't know about that. And it might happen. But I don't know kung kakayanin nila ang security ni BP Inday Sara. O, siguro kung gagamit sila ng missile, pwede mangyari yan. So, nakita na natin ang galawan. Nakita natin kung paano nila hanggang ngayon minamaniobra. Now, they will perpetuate themselves in power. Kasi, sa totoo naman, kung maging successful si BP Inday Sara, ito, kahit nasabihin natin, parang peaceful, calm lang si kalma lang si BP Inday Sara, cool lang. Pero, alam ba ninyo, galit na galit ang loob niyan. Kumukulong apoy ang nasa dibdib niyan. Kaya huwag niyong sabihin na kung mawala na kayo sa posisyon, talagang okay lang. May mapupuntahan kayo. At isa dyan, kulungan talaga. Kulungan namang ang mapupuntahan ninyo. Doon, this is a message to yung mga trolls. Ngayon, nakikinabang pa kayo. Madali na naman kayo magpalit ng anyo dahil wala naman kayo mga profile na totoo. Pero nakakaano naman sa inyo. Sabagay, talagang 3% na lang ang GDP natin. Random natin. 4.5 ang annual. 4.3. Mababa pa kaysa 4.8 ng Cambodia. So we're going to the dogs. We're going to hell. Kung
if we talk about the economy ng bansang ito. At isa sa pinaka kinatakutan ko, kung magiging 65 o 70 na yung piso, wala na. Period na tayo. Kaya ngayon, itong sina Marcos, kasi nalaman natin na meron pala silang nakahain na 2.8 uutang sila 2.8 billion US dollars with EIIB. This is the bank, investment bank ng China, na gusto nilang utangin. Kaya na okay si Lisa Araneta. Magtataka ka. Sa bagay, diyan nga sila nabuhay before naging vice president si nung tumakbo na vice president si BBM na natalo, yan, naging abogado yan ng mga businessman na Chinese na pumapasok dito. Di ba noon, sino yung ano nila, kasusyo nila sa negosyo na ginawang envoy to China. Talagang yung law firm ni Lisa Araneta, yun ang kinakabubuhay na alaga ng mga Chinese businessman. Kaya hindi tayo magtataka, nakausap niya yung mga ambasador na yan. At with a pending 2.8 billion na nakapagtataka in 3 years lang, mangungutang ng 2.8 billion. Then, si President Duterte, 1.7 ang utang sa loob ng 6 na taon at may pandemic pa. At maraming mga infrastructure na nagagawa. Hindi natin dapat kalimutan yung build. Talaga, grabe ang ginagawa. Ngayon, pinapalutang nila na yung 2.8 gagamitin daw sa MRT4 na ang location ng yata, nagsisimula dyan sa Shaw Boulevard hanggang Taytay, Tikling Taytay. Yan ang MRT4. Matagal na yan, plinano ng, I think, kapanahunan pa ni Noynoy yan or Gloria Arroyo pa yata. At hindi nga nakahabol yan sa kapanahunan ni President Duterte. Pero may plano na yan. So, balik tayo doon sa kay pagdipinsa ni Boying. Ngayon, nakikita na natin kung anong balak nila. So, we should be aware na ito, whole of the government approach na naman ang ginawa nila. Gagamitin naman nila lahat para matupad ang plano nila. So, unang-unang plano, i-impeach si Inday Sara. Kung hindi obra, charter change para matuloy ang paging Prime Minister ni Martin Romualdez at maging presidente si BBM kahit isa lang ang kidney at may diverticulitis pa. I don't know kung kaya pa niyang mabuhay ng ilang buwan with that sickness. Matindi yan. Yung walang pinapakitang medical bulletin until now. That ang gagawin yan, gagawin din yung ginagawa ng father niya na ang Sintlok ililipat sa Malacanang para hindi halata. Anytime pwede siya mag press conference kahit nakahiga sa kama niya. Sabi ni iba, deathbed daw, hindi naman siguro. Yan ang ginagawa ni President Marcos noon, ni Senyor. Madaling uupo ka lang dyan. Susutan ka ng barong, hindi naman halata, di ba? Or may AI na tayo ngayon. Hindi ko sinabi na gagamit sila ng ganyan. Pero posibleng gagawin nila para lang masabi na nandyan pa siya, present pa. At to avoid na magkaroon ng temporary appointment as acting president kay BP Sara. They will prevent that. Gusto nga nilang sabi ni, according to Attorney Roque, nagugurgurin daw mabigat yan kung ganyan. So ito unti-unti na nakikita natin at lahat ng mga sumusuporta kay BP Inday Sara sa mga Duterte, alam na natin kung anong gagawin nila at dapat malaman ng ating mga kapitbahay para makukonsensya sila. Meron ba silang konsensya? Wala. Or meron din naman pagkakataon dahil alam ng mga tao nahihiya, hindi naman marunong mahiya yung mga yan, i-deviate nila sa ibang plano na naman, at maubusan na sila ng oras na wala na sila magagawa. So yun ang gagawin natin. Ipaalam natin sa
mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin, kung anong balak ng gobyernong ito, administrasyon na to, para pagpatuloy ang kanilang pamumuno at patuloy na dumaos-dos ang pamumuhay ng ating mga kababayang Pilipino. Nakita na natin ang sobrang kahirapan ngayon. Self-rated hunger, grabe ang taas. Yung sinasabi mo na involuntarily nagugutom ka, ang dami. Sa bagay ako, hindi ako mahilig kumain. Talagang nagbabantay rin ako sa kinakain ko. Pero yung iba na gusto nilang kumain pero hindi nila kaya dahil kulang ang kita nila. Yun ang involuntary hunger. 60% yan ang Filipinos are saying that. Nakikita, nakakaawa. Makikita mo naman sa GDP, 3% the last quarter. At ngayon, they are not expecting for any good performance ng GDP natin. Ganun pa rin yan, 4.3. And I think 3% pa rin yan with the first quarter of 2026. So, the people will continue to suffer. Yung mga bruhaha nila dyan sa tourism, nag-offer sila ng 15 days free visa. At the same time, anong ginagawa ni Tarila, ni Tito Soto? Personal ng rata, part of the grand plan yan para guluhin at ma-divert ang issue ng flood control na mali sila. Nakatanim na yan sa puso at isip ng mga tao ang ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, siguro dito lang tayo for this episode dahil merong ang happening which is the submission of the impeachment case against VP Inday Sara ngayong araw na to ng akbayan. So, yan ang babantayan natin sa araw na to, kung anong development, anong mga reaction ng all quarters, especially the quarter ng mga Dutertes. So, hanggang dito na lang tayo, but before leaving this channel, kindly press like, paki-like naman at paki-share and then paki-subscribe para naman tumaas ang Justin Talk News PH. Medyo matagal tayong nawala for some very important reason at medyo maganda naman ang resulta nung ginawa natin dahil the same thing na ginagawa natin pero hindi dito sa Pilipinas. We were successful in doing that at hindi ko na lang in detalye. Maybe next episode ikukwento ko paunti-unti yung ginawa ko for the last 6 months na nawala ako sa Justin Talk News page channel. So maraming salamat sa inyo at good afternoon sa ating lahat. Thank you po.